Hello guys, magandang gabi sa ating lahat. Andito na naman tayo guys sa ating panibagong video. So base doon sa nag-request sa atin na nanghihingi ng diagram, no? Kay bago natin umpisahan guys yung ating request. So shout out muna pala tayo no kay doon sa nanghihingi ng diagram kay ah medyo malabo. Kay Darwin Duane Dwayne. So, sir, sorry kung Dwayne ba? Duane Baguna. Sir Darwin Dwayne Baguna. So, nangingi siya ng diagram. So, sir, ito na yung request mo. So, gagawa na ako ng diagram ngayon. No? So, step by step, lilinawin ko sa iyo kung ano yung mga pisa na kailangan natin. So, shout out po sa inyo, Sir Darwin Dwayne Baguna. At pati na rin kay Sir June Oloroso. Shout out sa iyo, sir. So, yung request mo sa yung mga baby ko na mag shout out, andito sila. Shout out. Hello po. Yeah, hello po. Shout out. Shout out. Okay. So, kay June Oloroso ng Barangay Jerusalem, Cadiz, Negros Occidental. So, kay Sir John Oloroso ng Barangay Cadiz, Negros Occidental. Ulitin ko, Jerusalem. Jerusalem, Cadiz City, Negros Occidental. So, shout out sa iyo, sir. Pati doon sa Brientos family. Shout out po sa inyo. Panis family, shout out. Chavez family. So, okay. Maraming salamat, sir, sa inyong pagtangkilik sa ating munting video. So, sisikapin ko na ang bidyong ito ay makabuluhan at matutunan ng ilan pang mga baguhan. So, umpisa na natin. So, para sa video natin ngayon, gagawa tayo ng battery charger. No? So, malabo lang yung una nating video dito kasi medyo hindi pa tayo gaanong nakapaghanda. At saka hindi natin nabanggit yung mga pyesa. So, sa ngayon, gagawa ako, sir, ng diagram for charging para kay Sir Darwin. Itong gagawin kong simpleng charger is ano lang to, transformer. So ito, sir, gagawa ko ng diagram. Ang pisa na gagawin natin dito is yung ating dalawang diode at saka isang kapasitor, no? Isang kapasitor lang na 330 ohms. 330 microfarad. Sorry. 330 microfarad. So, at saka itong diode natin na in 5173. So, ito ngayon guys ang gagawin natin. Kapasitor. So, sana maintindihan mo to, Sir Darwin. So, dito sa diagram natin, so ganitong
ito galing sa 220. So, dalawang linya. So, dito papasok yung diode. Ang N5173. So, 3,300 microfarad na kapasitor. Mayroon pong polarity ito, negative, positive. And then, diode na N5173. So, positive ang labas niya pag panagpo dito. So, join ito. Positive ang labas. Tapos, ito yung negative. Nanggagaling dito sa transformer. So, sana makuha mo, sir, yung pyesa, pangalan nito. So, ito naman ay simpleng ano lang ito. Simpleng charger lang at transformer na rin. So, nandito tayo ngayon. So, ito ngayon ang gagamitin natin. Sir, actually, ang transformer na ito ay hindi ko na mabasa, pero 12 volts ito. Pero kung nagtataka kayo, bakit mayroon itong 5 wire? Ito kasi dalawang dilaw is kumukuha ito ng 6 volts. 6 volts. So, ang gagamitin lang natin is ito. Itong tatlo. So, normal ito na tatlo. Kaso lang mayroong karugtong. So, di na natin gagamitin to. Ito lang. So, kung makikita natin dito, itong dalawang linya sa bawat gilid, ito yung dalawang kulay blue. Tapos itong gitna, so ito yung itim. So, hindi ko alam kung bakit ganito ang color code nito. Pero, siguro, ito talagang ano nila. So, itim yung palalabasin natin. Ang nakalagay na kasi dito is 6 amperes. 6 amperes ito. So, wala akong nakita ng mga 2 amperes eh. So, ngayon, umpisa na natin kung paano i-connect. So, gayahin natin to. So, ito, tandaan natin na mayroon itong negative, positive. So, negative, kabit natin dito. Yan. Yung may guhit, sir, is palabas. So, ganun din ito. Dalawang diode ang kailangan natin. So, kung nakikita itong guhit na ito sa dulo, ito yung palabas. So, dito tayo sa walang guhit magkabit. So, umpisa natin ang hinang. $2,200. So, masyado maliit ito, guys, no? So, ito na lang gamitin natin. 3,300 microfarad. So, ang pagkabit nito, guys, may polarity rin ito. So, yung sign ng negative, yung may guhit sa kapasitor, lahat ito may guhit. So, kung nasaan yung guhit, ibig sabihin yan yung negative. So, tandaan natin sa kapasitor. Finish na natin to.
sure na so pwede pa. So okay guys. Pag-check nito guys kung paano natin i-check tulad ng unang video ko. Pag i-test mo siya, negative to positive, positive to positive, papalo siya, babalik. So, i-vice versa mo siya guys. Yan. Pag pumalo siya at babalik ng marahan, ang ibig sabihin nun is good. So, good yung kapasitor na ito. Yan. Yan. So, kabit natin. Kunin mo nga ito, nak. So, ikabit natin to guys dito sa negative side. So, baka magtaka kayo guys, bakit dinalawa ko ito? Yung kasya naman siya, mahaba naman siya. Kaya ko dinalawa to guys kasi ito yung diretso na sa negative natin. Diretso sa negative to. So, ito guys ang diretso sa negative. No? So, lilinawin natin mula dito sa transformer. Papasok siya sa negative side ng ating kapasitor na 3,300 microfarad. Saka mayroon siyang 35 volts. So, bakit natin dinalawa to? Kasi ito na yung pinaka-negative niya. Negative side na to ng ating transformer charger. So, itong dalawa nasa magkabilaan na mayroong diode na N5173. Actually guys, nung una ito, gumawa ako, ang kinabit ko dito is 1402. 1007 ang unang kinabit ko dito. So okay naman siya. So dito ang ikabit ko kasi wala tayong ibang diode. Ang kinabit natin dito 5173. Pero mas mainam guys kung bibili kayo ng mga pisa para sa transformer, sabihin nyo lang doon sa tindera kung ano ba ang match na para sa 12 volts. Sila nang bahalang bibigay sa inyo nito. So dito sa atin, dahil wala man tayong, ito kasi guys, puro lang to kahoy. Nakikita ko lang to doon sa mga sira-sira kung mga pinag-ipon-ipon kong pisa. Mga tira-tira lang ito. So wala kasi akong binili dito. Ngayon ito lang yung nakita natin. So ito lang yung ikabit muna natin.
So ngayon, idugtong ko na to guys. Itong dalawang negative guys, negative side, ipagdugtong natin to. So mula sa 12 volts papasok sa positive side ng diode, lalabas sa negative side. So itong negative side, ipagsama natin to. So ipagsama. Tapos ito na yung pinaka-positive natin. So ito na yung pinaka-positive. Ito na yung pinaka-positive natin. So kukuha lang ulit tayo ng wire. So wag James. So ngayon guys, ipagsama na natin to dito sa positive side. So ito yung positive side niya kasi ito yung negative kanina. Dito tayo sa walang guhit. So ang ibig sabihin nito is wala siya. Ito yung positive. So pasensya na kayo guys sa hinang ko kasi medyo malabo ang mata ko pag medyo gabi na. So okay guys, ito tapos na yung ano natin. So medyo magulo nga lang pero ito yan guys. So ito na yan. Mula dito sa dalawang blue na to na magkabilaan, papasok siya sa dalawang diode na N73. Nagpanagpo sila dito sa positive ng kapasitor. So ito yon, nagpanagpo. So ito no guys ang pinaka-positive niya. Positive, negative. So ngayon i-testing natin guys. Tapos na ito. So ito na yung itsura niya. Ito na yan. I-test natin kung may dumadaloy bang kuryente. So ito na yung linya ng 220 guys, kabila.
So, okay na guys. So, ito linya ng kuryente. Dito sa transformer na ito guys, malalaman nyo ito na saan yung 220. Medyo malaki ang wire ng 220. At usually, ang ginagamit nila dito is pulang color code pagdating sa linya na ng 220. Pagdating naman dito, tatlo. Kadalasan ito tatlo. So mayroon ding dalawahan guys na ganito. Pero malalaman mo yun kasi mas maliliit na wire ko kumpara dito. So ang ginamit natin ngayon is tatluhan. Actually 5 ito guys kasi mayroon 6 volt ito pero hindi natin kailangan to. Pwede natin putulin to. Pero reserve lang siya dyan. Kung kailangan pa ng 6 volts, pwede to. So ang 12 volts lang ang kinuha natin. So ito na yung linya niya guys. So ngayon test na natin. I-test natin kung okay na ba yung gawa natin. So make sure na walang short. Saksak natin. Ayan. So test natin guys itong dulo nito. Actually may ano na ito, linya na. So itong blue guys ang positive natin. Tapos itong green ang negative. So set mo natin to dito guys ha. 50 volts. So i-check natin kung mayroon ba doon sa tester. Mayroon siya guys, no? So makita natin. Kasi naka-range siya doon sa 50 volts. Ayan. So i-set natin sa 10 volts. So medyo mahina siya. Ayan. So mayroon siyang current na pumapasok. So isusubok natin dito sa ilaw natin na 12 volts. Okay. So kung makikita nyo guys, ito 12 volts to para sa motor to. So yun. So maliwanag. Sa motor to guys na ano. So ngayon ibig sabihin mayroon siyang supply. Ngayon dito natin isubok guys sa subok natin sa battery. Itong battery na to guys, actually dead na ito. So dito tayo sa mag-range tayo sa 10. So lang pwede mo hawakan lang. Pwede mo hawakan ganyan. Ilapit mo. Ayan lang, yan lang. Oo. I-test muna natin tong battery na ito. Ito ay mahina na ito. So kung titignan natin, ano bang range niya? So medyo may kalabuan ang tester ko guys. So nandito yung range ng
nandito yung range na ating tester, yung pointer natin. So ngayon guys, sisikapin natin to. Susubukan natin i-charge to, yung ginawa natin. Susubukan natin i-charge dito. Ang ating goal na mapaabot natin to sa dulo. So paabutin natin dito ang goal niya. Kasi dito mukhang hindi niya kayang pailawin ang 12 volts na ilaw dito sa ating light. So testing natin. Ayan guys, so dead siya, hindi siya umiilaw. So ngayon susubukan natin i-charge to ng madalian lang. So tandaan natin guys, may polarity ito. So dito kasi wala tayong ibang wire, ang ginamit natin dito na negative is kulay green. So itong positive is kulay blue. Dito naman sa battery guys, mayroon tong polarity. May positive, may negative. So kung nasaan yung positive, doon natin itatapat. So ganyan lang charge. So hawakan lang natin. Ulitin ko guys, i-test natin, no? Kung nasaan ang test natin. Ayun guys, sa saglit pa lang na nandito kanina, tumaas agad. Sa kunting dampi pa lang natin. So ang goal natin guys, mapaabot natin dito to sa dulo. No, ito dito sa pinakadulo. So magbilang tayo ng mga ilang minuto. Tandaan natin guys, may polarity ito, negative positive. So dikit natin. So huwag kayong matakot dito guys, walang kuryente ito. Kasi DC, ang lumalabas sa kanya is DC na. So para sa mga baguhan, ito yung pinaka-the best na unang step para matuto sa paano mag-charge. Pero ito ang tandaan nyo guys, ha. Itong ganitong setup ay naka-setup ito for transformer. So ang ibig sabihin guys ng transformer, yung mga 12 volts natin na ilaw, pwede nating pailawin dyan. So pwede na rin sa battery i-charge, pero hindi ito advisable na i-charge mo ng pangmatagalan. Kung mag-charge kayo guys ng ganito, dapat may limit sa oras, no? Kasi wala tayong kinabit dito mga relay na kusang magsa-shutdown kung sakaling puno na yung battery. So kailangan babantayan natin. So siguro tama na yung guys, nasa mga 1 minuto na siguro tayo mahigit na nagdiin dito. So bitawan na natin. So i-check ulit natin kung mayroon bang pumapasok. Ayun guys, ang pointer natin ay nakarating na dito sa dulo, no? Nakarating na. So subukan natin kung umiilaw na yung 12 volts natin na ilaw kanina. So subukan natin kung umiilaw na siya. Medyo mahina pa guys. Hindi pa. So kulang pa. So konting tiyaga lang. Baligtad. Yan. Kunting diin pa. Kasi ang pag-charge na naman talaga nito guys, mga oras ang bibilangin. So baka iniisip nyo guys na hinahawakan. Kung hinahawakan ko mula dito, so wala pong kuryente ito. Pero pagka i-spark natin to guys, mayroon. So ano to? Mayroon siyang 12 volts. So pero hindi siya nangunguryente. So huwag kayong matakot. Ganun pa man, huwag nyo rin gayahin, lalo pat sa mga takot sa mga kuryente.
So dapat nito may clam tayo. Pero ito kasi demo lang. So tignan natin ulit kung mayroon ng pumapasok. So check natin kung umiilaw na ito. Tignan natin. So positive to positive. Nako guys, mayroong ilaw konti. Pero ibig sabihin nun guys na nagkakarga na siya. Kumakarga na siya. So kailangan pa lang siya ng mas mahabang oras, siguro mga 2 oras mong i-charge ito. Dito kasi is ano pa lang tayo nasa mga 2 minuto pa lang yata. At least guys, nagkakarga na siya. So mayroon na siyang kunting ano. Ngayon, titingin natin dito. Check natin ulit sa ano, test probe natin. Kung natandaan natin kanina guys, nandito to. So panibago. Ayan guys, medyo ano na. Malapit na. Siguro nag-discharge kunti dahil sa inano natin yung battery. So dagdag pa. Hanggat sa makarating siya sa dulo guys. So ito kasi guys is dead battery na ito. So battery to ng motor ko. Nakadalawang palit na ako ng battery. Mula nung hindi ko na ginamit ito kaya wala nang ano to, wala na talagang power to. So kung napansin natin kanina, medyo umilaw ng bahagya yung 12 volts natin. So ang ibig sabihin nun is nagkakarga siya. So nagkakarga siya ng kahit papano. Siguro kung mga 2 oras nating i-charge to, baka pwede na ulit na gamitin sa motor ito. So okay, bitawan natin. Sa 2 minuto nating pagdiin, check ulit natin. Ayan guys, palapit ng palapit na. Mula sa bandang gitna kanina, palapit na siya ng palapit. Isa pa. Kasi itong battery na ito medyo may problema talaga kaya ko pinalitan na ito. Dahil pinapa-charge ko to nung una sa mga charging station pero malakas, maya-maya lobat agad. So parang problemado talaga to. Pinalitan ko na ng bago. Pero itong sa atin is i-demo natin. Kahit pa paano nagkakarga siya ng mga paunti-unti. So okay. Katapos ang 2.5 minuto, check ulit natin. Kunti na lang guys. May pagbabago ba? So kailangan pa nating idiin. So tignan natin kung may kuryente ito. Mayroon. Malakas. So tiyaga-tiyaga lang. So tiyaga-tiyaga lang. Inuulit ko guys, itong ganitong klaseng charging ay dapat titignan nyo. Huwag nyong pabayaan, baka makalimutan nyo na buong araw nitong naka-charge. Fast charge kasi ito guys, no? So baka masisira ang battery natin dito.
baka magkukos pa ng sunog kung sakaling maiwan. So hindi dito advisable para sa iiwan-iwanan yung charging. Pwede kayo mag-charge dito pero babantayan nyo. So 1 oras, 2 oras pwede na. So tingnan natin ulit guys. Katapos ang mga 3 minuto. Ayun guys, unti-unti siyang lumalapit sa dulo. Mula sa pointer dito kanina, tumaas siya. So nagkakarga siya guys. So ito kasing battery nito is may problema rin ito. So wala na nga mga takip ito guys. Tanggal na. So luma na. Ngayon, ang ibang ito ba very usable to guys, no? Kasi pag may mga 12 volts kayong mga ilaw, nagagamit ito. Tulad ng tulad nito. So, ayan, napakaliwanag. So, umiilaw siya. So, kung mayroon tayo mga LED, so ito. So, ito guys, ano to, LED to na ilaw natin. Pero tinanggal ko ito dahil parang nag-iiba na yung kulay dati. So, i-check natin kung iilaw siya dito. Check natin. Ayun guys, napakaliwanag. No? So, patayin mo ng ilaw din. So, napakaliwanag. Patayin natin tong ano. Ito guys, ang nag-supply sa kanya. So, maliwanag siya. 12 volts ito. Hey guys, Shout out. mag-subscribe na kayo kay Tito Bimbo. So, ayun guys, So, siguro hanggang dito na lang muna yung video natin. So, pailawin mo na, nak. Hanggang dito na lang yung video natin. So, salamat guys sa inyong pagtutok. At ganito lang guys, kasimple. So, mayroon tayong ano. Kunin mo lang to guys, yung ano. So, itong manual na sinabi ko sa inyo dito sa ating diagram. Ganito guys ang pagkakabit nito. So, sundin nyo lang to guys. Itong may sign nito is, ito yung negative. So, mula sa positive, galing ka sa transformer. Bunutin mo natin to baka. So, tika kaya paliwanag lang natin. So, mula sa 220 guys, na ating dinugtong kanina, ito yun. Itong dalawang 220 na ito. So, ito yung dinugtong natin para isaksak dito sa linya. So, papasok dito. So, symbol ito ng transformer guys. 12 volts, 6 amperes. Lalabas dito. So, siguro sa nagtatanong bakit mayroong dalawang ito. Tulad ng sinabi ko kanina guys, ano to? Sa 6 volt ito, kung pwede mong lagyan ng 6 volt, pwede rin dito. So, ang ginamit lang natin is yung tatlo. Kasi normal ito guys, tatluhan lang talaga to. Wala to. Pag bumili kayo ng ganito, tatlo lang ang wire na ganito. So, itong tatlo na to, mula sa pagpasok dito guys, papuntang diode, sa una, ito yon. So, pumasok siya doon sa diode natin na N5173. So, ito yung guys, N5173. So, yung negative side rin sa dulo. So, ngayon dito sa gitna guys, ito yung kulay itim. Ito yung negative. Paglabas nito guys, automatic na negative na ito. So,
Maliban sa negative ito, pati yung kapasitor natin na 3,300, dito rin nakakabit ang negative. So, diretso na to sa negative natin. Dito naman sa kabila, kung ano yung kabit dito guys. Sa side na ito, ganun din dito. So, napakasimple lang kung makuha mo to. Lumabas ito ng negative, ito positive. So, 12 volts. So, pwede mo nang i-charge sa battery to with polarity. Otherwise, pwede ka rin magpailaw dito. Tulad ng mga ganitong ilaw. So, maraming salamat guys sa inyong panonood. At sa mga nagpapa-shoutout, maraming salamat sa iyo. Uulitin natin si Darwin Dwayne. Oh, Hi. hello. Ay, sino dito sa tao? Salamat guys sa inyong panonood. Thank you. At hanggang sa susunod na video natin. Thank you very much. God bless all. Good night. Pa, pwede na buksan pa yung